Lotus Field sa likod mo! Lotus Field? Ano po Lotus Field? Ah! Bakit si Raisa Me? 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 Hello mga stories! Welcome back sa isa na namang random comments tayo dito sa aking channel mga stories. Wala si Martin, no? At bago lang lahat, no, meron tayong i-address, no? Di ko alam kung concerned citizen ba to o concerned netizens o parang concerned followers ko, no, sa akin kasi napanood ko yung napanood nila yung mga videos ko. Okay? Diyan lang sa every time naglalakad ako. Nagulat ako na isa ako sa mga followers nila. Isa sila sa mga followers. Isa sila sa mga followers sa akin. Okay? Yun. Ayun na sabi daw, sinubscribe daw, yung sa channel ko. Thank you naman ako. However, ito yung sinabi niya sa akin. Okay? Ang sinabi niya kasi sa akin bakit daw yung mga YouTube, yung mga videos ko, yung mga contents ko ay huli na sa balita. Let's say for example, yung yung tinutukoy niya yung si Sergey Bin. Huli na daw yung balita. Ba't daw huli na daw yung balita? Inunahan ka nga daw ni MG o yung ni MG, tapos yung iba daw ganito ganyan, inunahan daw ako ng mga ibang vloggers, yun katulad yung MG, lagi silang updated, tapos ikaw mag-a-upload ka yung mga ma-issue daw ang last na daw, okay, yung mga nilalatag ko, yung mga last year pa daw, ganito ganyan. Tapos in-advise pa ako. Sabi niya, kung ako sa'yo, ilatag mo na yan. Kasi sinabi ko, maraming video nilatago ko. Hindi, dapat ilatag mo lahat, ganito ganyan. Sabi ko, hindi pwede yun. Hindi pwede yun kasi SEO yan eh. SEO, SEO kasi yan. Hindi, wala akong pakialam SEO na yan. SEO shit na yan. Basta ilatag mo na yan. Kasi, tinan mo naman, kabago-bago mo, wala ka pang isang yan eh. Kaya hindi ka ma-access. Oh my God. Ilalatan, imagine mo, 10 kasi in-explain ko kasi meron akong 10 videos na ko lahat para i-render ko. Sabi daw, ilatag mo, i-upload mo, publish mo in the same, in a day. Sandali. Hindi mo kasi alam yung SEO. Hanggang sa nagpagtalo kami, ayun, parang nainis siya, what. Kung sino man yan, pasensya ka na, kasi hindi mo hindi mo kasi alam yung SEO na yan, Okay, kasi ito so para sa mga nakakalam na nakakarami, okay. Ginagawa mo kasi ang dating sa akin, yung parang karamihan sa inyo, katulad ni Kuya, sabi niya, parang gusto niya ilatag lahat ng mga issue, gusto niya parang uunahin ko sila. Yun yung parang mindset nila. Alam mo, Kuya, parang ang YouTube kasi ang ginagawa mo, yung YouTube, parang karera ng kababit kayo. Kung sino mauuna, siya yung magaling. Well, mali yung mindset mo, Kuya, ha? Ang YouTube kasi dito ay hindi lang ang news reporting. Ito ay content strategy. Okay? Alam mo, Kuya, mali kasi yun eh. Kasi yung sinasabi mo na ilapag lahat ng mga yung mga renderings video ko sa yung mga na-record ko, ilalatag ko na yun. Mali yun. Yan yung diyan mate-tendency yung para ma-delete yung channel mo. Hindi ko siya pwedeng sabihin yung keyword na yan. May pwede siya ma-delete ang channel mo. Pwede ihahatol ka ng YouTube na, bawal yan, mawawala yan in the certain channel mo. Hindi lang channel associate mo.
Dama yung, stories on the go. Dama yung stories AIC mo. Dama yung wall stories mo. Dama yung musika stories. Dama yung lahat yan. Wow, wala ako ng karir dito. Yun lang ba? Si kuya naman Indiyan lang yan Sabi ko mag-comment siya. Ayaw niya. Itatamad daw siya. Ito yan, dada. Inaday na mo sa akin yan. Ako. Ito mga, ito sa mga kalam, no? Yung mga ganyang inipay, dyan madidelete yung channel mo. May tendency yan. Bawal kay YouTube yan. Kapag binaha mo yung mga subscribers mo ng mga, sabihin natin mga 10, di ba? Yung mga 10 videos yun, yung hinaanin ko. Ano mangyayari? Mai-spam yun. Ang mangyayari dyan, hindi mo mapapanood yung lahat. Babagsak yung click-through rate. Okay? At itatag ni YouTube bilang low quality at saka spammy. Yan iniiwasan ko dito. Okay? Nangyayari yan sa kaya nadali ako yung isang YouTube ko. Muntikan Yung ginawa ko yung stories on the go, nilipat ko muna. Kasi dati YT stories kasi. Iyon yung kasi ngayon naging stories on the go. Okay? Ginawa ko, nilipat ko sa market stories ko. Dati kasi stories 2.0 lang to. O market diaz yung person. Ginawa kong content creator. Okay? So, at saka ang pagsasabing SEO shit. Yan ang banit ng taong ito Ito talaga yung mga ito si Kuya talaga Napaghalatang walang alam sa mga gumagana yung mga search engine sa creator. Kailangan kasi alam ko yan. Okay? Ang trendy kasi yung mga stories. Ang trendy natatapos yan. Ang SEO kasi yan ang dahilan kung bakit kahit 5 years na video mo, binapanood din yan at kumikita pa rin. Okay? Kaya ito sa mga ka-stories dyan para sa ikalilinaw ng lahat, lalo sa mga nagmamadali. Importante talaga ang SEO. SEO means Search Engine Optimization. Bakit? Kasi hindi ako naghahabol buntot dito sa trend lang. Okay? Gusto ko kapag ginanap ng topic na yan, video ko lang lalabas dahil maayos ang pagkaka-optimize. Okay? Pangalawa, yung trust rate dyan, okay? Ito ang hindi alam lalo na yung si Kuya, Kapag bara-bara ka, mag-upload yan. Yung gusto niya mangyari, ni Kuya, para mauna. Hindi naman hindi naman dekalidad at di click-worthy yung gawa ko, no? May tendency kasi nang bababa yung trust score mo kay YouTube. Okay? Yan yung iniiwasan ko kalimitan. Kapag mababa yung trust rate mo, hindi ka i-recommend ni YouTube sa ibang viewers, mawawala yung authority ng channel ko. Di ba? O channel natin. Yan yung iniiwasan ko. Yan yung minamoderate ko. Kaya pansin mo mga stories. Nag-stick ako sa 3 videos a day. Umaga, hapon, gabi. 8 a.m., 1 p.m., at 6 p.m. Okay? Kasi ito yung mga breathing room ng algorithm. Sana maintindihan nyo, Para bawat upload ko, okay? Kaya yung iba kasi yung mga videos ko, may mga schedules yan. Okay? May schedule ko talaga yan. Na may algorithm ng bawat upload ko, may pagkakataon na makita niyo lahat ng hindi matatapunan. Kumbaga, quality over speed. Strategy over panic posting. Sana hindi tayo makipag-unahan sa mga views sa isang araw. Nagtatayo lang tayo ng channel ng matagal ng maraming taon. Okay? So, sa mga ito, si Kuya, may magsasabi na laos na issue. Sige, mauna na kayo. Wait, mauna kayo. Kung ganun pala kung laos na pala yung issue, sige, umano na kayo. Pero ito, sa akin, sa akin video, sa akin channel, mga source na alam nyo na dito, hindi ako basta nagbabalita. Pinag-iisipan natin yung mga bawat kayan. Kaya napapansin nyo, may umaga, hapit ang gabi yung upload ko, hindi para-para. Kaya sana maintindihan nyo. Okay?
So, ngayon, proceed na tayo sa aking, itong, natin, video, main topic natin, no? Mga stories, no? Ito, meron kasi tayong opinion ng isang, isyung showbiz, no? Ngayon, video na to, no? For today's video, pag-usapan natin itong viral na biro ni Kim Chiu kay Raisa May sa It's Showtime, no? Full ba to o sadyang nawawala sa lugar ng kakulitan natin? Yan alamin natin. Okay? Ngayon, basahin natin yung ulat mula sa publiko page. Sorry. Publiko. Sabi ko dito, Kim Chiu under fire over Raisa May joke on It's Showtime. Kim Chiu is facing backlash online after a joke she made about Raisa May Dizon during a recent episode of It's Showtime sparked criticism from viewers. During a comedy segment, Brent Manalo warned Kim that the horror's character Lotus Pete was behind her when Jukes Gugueta appeared in costume. Kim blurted out, "Ay, bakit si Raisa May?" From the Jukes to break into Raisa May signature cha-cha-cha-cha stats. Okay. Ngayon mga stories, kapanood natin itong eksena nangyari. Ito. Si Lotus Pete nasa likod mo! Lotus Pete? Ano po Lotus Pete? Ah! Bakit si Raisa May? Raisa May? Raisa May? Raisa May? Raisa May? Raisa May? Ay! Nangyari! Ay! Si Lotus Pete! Okay. Okay. Okay, na medyo sukot at cringe. Di ba? The moment na nakita niya yung itsura ng halimaw mo, ang unang lalabas sa bibig niya ay pangalan ni Raisa May. Reflex man yan o hindi, masakit sa pandinig para sa mga isang nananahimik ng kabilang show. Okay. Ito ang ko dito, no? Opinion ko dito. Miss Kim, alam ko na napapunog kita sa Showtime, okay? Talagang nahawa ka sa kakulitan ninyong lahat ng mga host dyan, okay? Matagal ka na sa showbiz industry, okay? Dapat mo kung saan ka may limitations, okay? Alam natin na nahawa ka na kay Meme Vice sa mga jokes nyo. Pero Miss Kim, kailangan mo na ma-realize ang iba ng punchline ni Meme Vice sa punchline mo. Kasi si Meme Vice kasi, kahit okay yan, master niya ang timing at alam niya kung paano itatawid ang biro sa hindi lumalabas sa basta-basta nilalakit lang. Pero ikaw, Miss Kim, no? Parang nadala ka lang sa bugso ng asaran, no? Nag-name drop ka pa ng tao nung wala naman sa studio nyo, no? Para lang gawing katatawanan ng itsura, okay? Well, tututusin Paul yun, ha? Miss Kim. Di porket masaya kayo sa studio, ay nakakatawa na rin para sa aming mga viewers, okay? Okay, so let's tingnan natin yung mga comments dito, no? Sabi ni Miss Kim, no? Sabi niya, noon, simpleng patawa at nakakatawa na. Ngayon, kailangan pang may masaktan para mas may natawa o okray. Sabi ni Comelio, grabe, mas talented naman yung sikat ni Raisa May Dizon sa'yo. Imagine hawak pa rin ang record yung youngest show host. Sabi ni Sir Michael, parehas naman may laitan sa both shows. Bottom line, mukhang nahawa na si King sa brand ng comedy ng show nila. Hindi lang siya nag-stay within the confines of their circle, nag-name drop pa siya ng iba. Kaya pa talaga. Sabi ni Sir Adonis, sabi niya, kung tuwan na nga ako, andit ang issue pinapalaki. Ibig sabihin, mas kamukha ni Jukes sila. Lastly, sabi ni Sir Raymond, noong araw talaga panapan ako rito. Pero itong ranting issue na ito, ngayon, baka kaya nawala na yung panghanga ko sa kanila. Ito yung pinakamatindi dito mga stories mo. Sa ngayon, mukhang quiet ka na, Miss Kim, no? Sa issue nito. Bakit? Kasi mainit pa eh. Mainit pa. Ang nakikita kasi dito, ang ginagawa mo na lang ay damage control. Yung tipong tatahimik ka lang, tapos hayaan mo na lang mga fans na dumipensa para sa'yo at makipag-away sa mga netizens.
Ang galing, di ba? Galing. Parang sa huli, kami yung mga pupuna at yung mga taong na-offend na lumalabas na mali. Okay? Parang kami pa yung masyadong sensitive at hindi marunong tumanggap ng biro. So, nakakalungkot na isipin no, na kailangan pang umabot sa ganito. No, hindi solusyon ng pananahimik habang hinayaan mo yung mga blind followers mo na mang-atake sa mga nagsasabi lang naman ng totoo. Ang tunay na professional umaharap at nag-apologize, okay? Huwag nating baliktarin ang sitwasyon na parang kami pa ang masama dahil napansin namin yung pagiging foul mo. Ang galing! Parang kami pang mali. Diba? Kaya mga stars, so, ano ba ang masasabi niyo sa silent treatment at damage control na ginagawa niyo? Comment down below sa mga salubin niyo sa baba. No? Huwag kalimutan mga like, share, subscribe sa ating channel, and click na notification button sa baba. As always, mga stories, thank you and have a great never stars. Bye! Sabay report, no? Ang galing! Mga hello pa kayo.